Imo ulo, imo kulo, imo kalag, imo bakero. Para ikaw makasiguro, Biblia ang basihan mo. Diri sa Cafe kag Pandisol. Cafe kag Pandisol. Upod sa kay Pastor Ruvel Marañon. Cafe kag Pandisol. Kagkaron ang alagad sang Ginoo. Good morning. Good morning. Good morning. Samtang nagapangapi ka mo, kag nagakaon sang pandesal sa sininga kaagahon, upod nyo naman liwat si Pastor Robel Marañon nga magpanga-faith kag magkaon pandesal. Kay ini nga programa ginatiguluhan ka-faith kag pandesal. Para ang aton nga faith mag-increase kag ang aton nga soul makakaon sang pulong sang Ginoo. Buksan ta ang aton lang gid ginabasihan. Wala na ta sang iban nga ginasandigan. Ang nagasugid sang kumpleto nga kamatuoran. Ang pulong sang Ginoo nga nakasulat sa Biblia. Kaya ang aton topiko subong mga utod, sala bala maghimo sang manami nga balay? Kay ang aton pagabasahon yara sa Hagay chapter 1 verse 4. Is it wrong to live in a very nice houses? Siling dire sa Ilonggo nga version, mga tao ko, nga abala mag-istar kamo sa matahom nga mga balay. Samtang ang akon templo nagapabilin nga guba. Gabi ano? So, dapat maintindihan ta mga utod, ining prophecy bala ni Prophet Hagay naga-condemn sa mga Jewish people for living in nice homes, asking, is it a time for you yourselves to dwell in your funneled houses while this house lies in ruins? Ang iban kumbaga gin-intindi nila ining question sang propeta as teaching against Christians having nice homes. Dumbaga dre nila nga akong Kristiyano ka, hindi ka pwede magpadako sa imo balay. Do pareho man na bala nga kung sumulunod ka ni Kristo Jesus, kung pastor ka, kung disipulo ka ni Kristo Jesus, kinanglan na hindi ka magmanggaranon. Di mahulog na mga utod sa ginatawag nga poverty gospel. Di hindi na iamo ang ginatudlo sa Ginoo. May ara naman iban nga dapat kung Kristiyano ka, gina-bless ka gid sang Ginoo. Kaga sige-sige gid nga blessing mo para mangin blessing ka man sa church, mangin giver ka, kag wala problema mga ministry kasi siyempre damo ka sa nga enough financial nga matters kag mabulig mo. So dra naman masulod utod ang ginatawag nga prosperity gospel. So kitaya dapat ara kitaya sa ginatawag nga what is the Bible say? Kag eksaminon tani ang context. Kay kung basahon mo lang isa ka verse, kag mag-jump ka dayon sa ginatawag nga konklusyon, nga hindi gali pwede, siling sang Ginoo hindi pwede nga magpatukod sang nami nga balay. Ti kundra ka lang mauntat,
hindi mo pagbasahon ang konteksto nga agin remind sila ni Prophet Hagay sa sininga sitwasyon, matalang kagid. Pero kung makabalo ka sa konteksto, dra mo maintindihan, ay, amon agling rason nga ginambalan sila. So, amo na mga paminsaron nga dapat maintindihan ta nga gapamangkot sila. Is it wrong to live in a good houses? So, para maansiran tagid ni, amo to ba ko we must look at the original context of Haggai's condemnation. Ining mga Jewish people, para man isang nagligad kung gin-take up sa inyo, nga ining mga Jew, nagbalik sila sa Jerusalem, halin sa Babylon. Ang purpose gidira, to rebuild the temple. Basahon tabla sa Haggai chapter 1 verse 1. Siling dire, sa ikaduwa nga tuig nga si Dario among hari sang Persia, sa nahauna nga adlaw sang ikanom nga bulan, ang Ginoo, matay niyo mayo ang Ginoo naghambal paagi kay Haggai nga propeta. Ang mensahe para sa gobernador sang Juda nga si Zorobabel, nga anak ni Shealtiel, kag sa pinakamataas nga pari nga si Josue nga anak ni Josadak. Supunan tapigibla sa verse 2 lang ga. Ang Ginoo sa mga hangaway nagsiling kay Haggai. Ini nga mga tao nagasiling nga hindi pa ini ang tion sa pagpatindog liwat sang templo. Gani, ang Ginoo naghatag sini nga mensahe sa mga tao paagi kay Haggai nga propeta. So ini nga mensahe linggid sa Ginoo gin paagi niya kay Prophet Haggai. Amon ni ginbasa ta dayon kagina sa verse 4. Mga tao ko, nga abala mag-istar kamo sa matahom nga mga balay, samtang ang akong templo nagapabilin nga guba. Tanawa bala, supunan ta verse 5 tanawa bala ang nagakahanabo sa inyo? Nagsabog kamo, verse 6, nagsabog kamo sing madamo nga trigo, pero jutay nyo na ani. May kalanon kamo, pero hawot-hawot. May bino kamo, pero kulang-kulang. May bayo kamo, pero hindi tuman nga makahapin sa inyo mga tugnaw. Kag ang mga mumugon, hindi mabuhi sa ilasuhol. Wala bala kamo makahangop, verse 7 kung nga ini nagakanabo sa inyo. Verse 8, karon magtaklad kamo sa mga bukid sa pagkuha sing kahoy. Patindugan ninyo liwat ang templo. Kag dayon, malipay ako, kag pagasimbahon suno sa nagakabagay. Verse 9, nagalaom kamo sing madamo nga patubas, pero jutay lang inyo makuha. Kag sang dalhon ninyo pauli ang inyo patubas, ginhuyop ko ini palayo. Nga bala ginimo ko ini. Tungod kay ang akong templo nagapabilin nga guba. Samtang ang tagsa-tagsa sa inyo masako sa pagpatindog sa inyong kaugalingon nga balay. Amo ini, verse 10, ang kabagdanan nga wala sing ulan, kag wala sing tanom nga nagatubo. Verse 11, ginpadala ko ang tigadlaw sa duta, sa mga bakulod, sa mga umas ng trigo, sa mga talamnan sing ubas, kag sa mga katamnan sang olibo, sa tagsa katanom nga ginapatubas ang duta, sa mga tao kag mga sapat, kag sa tanan ninyo nga mga tanom. Kung obserbaran mo utod, diin kakakita nga Diyos nga ginisplikaran kapaya sang sitwasyon. May ahari kamo nga nabalaan nga ang iyaya nga pag-isplikar, gaan niya kasang dako nga tsimpo para maintindihan mo nga mali ang ginahimo mo, nga may nalipatan ka sa pinakadako nga sugo. Wala na iya, hindi na magamong hari iya. Ang hari iya mapadala na iya sang sulat. Kag ang sulat na pila man lang naka-page. Pero tanan niyo sundon. Kung hindi niyo pagsundon, utod ulo mo. Pero ang Ginoo lang tabala. Sang ginhimo ni nila nga ginpatindog nila yung una ilang nga balay. Ginkuan sila diyan sang Ginoo, ginpamatay sila. Pwede man, di ba? Ginpamasakit sila. Wala. Ang ila lang, ang ginpangtandog lang sang Ginoo, ila nga mga pangabuyan. Kay para madumduman nila.
Ila kay nabudlayan, wala sang dako nga resulta. Kay nga man, may nalipatan sila sa ila nga prioridad. Ang prioridad, unahon ang sugo sang Ginoo. So amo na utod. Tapos may mga nagsulod pagid nga ginihimo bla nilang rason. May mga Samaritan nga oposisyon. So ang project na abandon na gid. No, do nag-fit bala sa ilang rason tay kita mo. Unahuntan lang niya na yung balay ta. Kasi kay may mga hindi man gusto. O, kado ginhimo nilang sitwasyon nga nangin insakto pa lang yung ilay nga rason. Pero hindi mo ya mainto utod ang Diyos ya. Wala problema sa pagtindog sa balay mo. Pero, balaan niya kung ano sa tigipusoon mo, kung anong gusto nga prioridad mo. So, kung hindi prioridad mong Ginoo, mali ginayotod. Pero maski ano pa nakabudlay, pero kung prioridad mong sugo sa Ginoo, pating imo, i-bless niya na. Hindi man na malip out. Amo ng Ginoo ta. Kaya hindi iya gusto nga akusaran kita ni Satanas, nga wala kita nagahimo sang iya nga sugo. Di kundi na gin-allowed ang ina nga mga sitwasyon. Up 16 years pa, God's temple was still not rebuilt. Instead of working on the temple, the Jewish people built themselves paneled houses. Take note ining panel, matinyo mayo plangga, ining panel were only used in the temple. Ang mga kumbaga mga materyales nga dapat sa templo, amot yung gingamit nila ya sa ilang mga balay. Na-record na sa 1 King chapter 6 verse 9. Ti violation ginaya. Da para ginayang ginkwaan mo na to tapos ang dapat nga budget para dito sa templo, ginbutang mo ya sa imo nga balay. Kag nang panel na para na sa templo kag sa royal palace. 2 Kings chapter 7 verse 3 and verse 7. Amo nang ang mga Jew had lost sight of the original plan. Amo man abla saton kinanglan ni baluon tagid kung anong purpose naton. Nga gintuga kita di sa Ginoo. Once nga malipatan mo na utod, you will prioritize not God's plan to your life. Amo nang ibaluon tagid. To ginsulat ining Biblia, ang plano gidya batunon mo si Kristo Jesus bilang manluluwas mo kag Dios. Kag once nga mabaton mo siya, anong hambal niya? Patukura niya kasambalay? Hindi, may balay na to nga daan, may mansyon na to nga ginpreparar niya. Tisagi kita diya pangalibog sa ngato niya nga balay, way na problema. Pero ang problema na balaan sa Ginoo kung anong ara si mo nga heart. Amo nang i-check mo. Dapat gusto-gusto mo gidya magsunod. Kay dalay-day na lang dayon utod, pati man ang imo nga gusto. The temple was standing unfinished, while the people built luxury homes for themselves. God sent Haggai to get the people back on track na para i-remind sila. Medyo masakit man nga pangambal kay matuod mo. Pero kung batunon mo na, matadlong ka gidya. Amo ng purpose sang rebuking, upod ang gugma, upod ang explikar sang Ginoo. Wala na yan, hindi mo na pwede i-misinterpretar kay nagkamali ikaw. So ang imo na imuon, balik ka. Kag ngayo ka patawad, kag magpagamit ka sa Ginoo. At the prophets prompting, the people began working on the temple. Nag-respond sila. Once again, tanong natabo, they completed the task in 515 BC. Pero, na-delayed. Amo na blautod, dra mo makita ang Ginoo, taga-explikar pa ya. Ga-exert effort kung paano ta paintindihon. Kabay pataning, nablang may tinion gidya nga nagtubo na kita sa relasyon sa Ginoo, hindi ka na dapat nga i-remind ka pa. Kundi ikaw na mismo remind si mo koglingon, oops, dugay na ko di sa Facebook, da pila na ka minutos, na intuan naman ko ni Satanas, balik ko sa lubraon nga ginasugo sa Ginoo sakon, mag-spread ako sang gospel. Dapat maintindihan mo ginautod. Kaya ang Ginoo taya nagahutik na sa simo. So dapat ang utik sa bulahan nga espiritu sa imo ng small voice amo ng tunog. Hindi niya mga materials diri sa kalibutan nga temporaryo malang enjoy. Pero may ginatawag nga effect. Anong effect? Hindi na init ang fellowship mo sa Ginoo. The application for us today is that we must place God's will above our own. In the case of the Jewish people, their self-focus involved neglecting God's temple.
and therefore worship in the temple while focusing in their own homes. There is nothing wrong with living in a good, nice house, but there is something wrong with neglecting God's priorities to pursue our own. First things first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We need to honor God. Pinakadako ging importante kumpara sa mga houses or any other material things. Unahon mong relasyon mo sa Ginoo tod, bato na si Kristo Jesus bilang manluluwas mga Diyos, and the rest of it, by God's grace, will follow. Da mo na maintindihan nga ginagiyan ka sang Ginoo sa intsakto nga dalan. Dre na lang ang Cafe kag Pandisol. May the Lord a blessing upon hearing the Word of God. God bless!